Kakalas na po si Ja Morant sa kanyang NBA agent. Ang agent mismo nagre-representa sa isang NBA player sa mga deals, sa mga negosasyon, sa mga kontrata, sa mga sponsorship. Imbes na yung isang NBA player ang pumunta at makipagnegosasyon, ang isang agent mismo ang bahala na sa mga ganyang trabaho. Ngayon si Ja Morant ay gusto pong magsarili patungkol sa kanyang sarili at siya na mismo ang magninegosasyon sa kanyang mga kontrata at sa kanyang mga sponsorship. Sa move nito ni Ja Morant ay makakasave po siya ng nasa 3 to 4% na fee sa isang agent. Bale yan po ay nasa 6 to 8 million na binabayad niya sa kanyang agent. Hindi rin po kasi biro mga idol ang trabaho ng isang agent kasi siya mismo yung nagre-representa sa isang NBA player. Bale yung mga paperworks, siya mismo ang gumagawa nun. Ang rason naman talaga ng mga agent ay para wag na magpagod ang isang NBA player sa mga ganyan para sila ay makafocus na lamang po sa kanilang pagtatrabaho. Pero hindi na po bago sa NBA na mayroong mga players na sila mismo ang nagre-representa sa kanilang mga sarili. Si Shai Gilgeous-Alexander, si Chris Paul, si Russell Westbrook at si Al Horford. Sila mismo ang nagre-representa sa kanilang sarili. Nakakatipid sila sa milyones na kanilang binabayad sa kanilang agent. Siyempre, kung ikaw ay makakasecure ng max contract long term, panigurado malaki din po ang ibabayad mo sa iyong agent. Suwak din ang pag-trade ng Rockets kay Kevin Durant sapagkat nasa kanila na sa Steven Adams. Hindi nyo ba alam na sila Kevin Durant at Steven Adams ay mag-teammates po sa OKC? Sa loob po ng 132 regular season games, meron silang record na 93 wins and 39 losses. Aba, maganda yan. Dahil pa lang dyan, ay mahahawaan na po nila Kevin Durant at Steven Adams na magandang chemistry nila itong Houston Rockets at yan ho'y magkakaroon ng impact sa kung ano yung kanilang gustong gawing playing style sa kadahilanang hindi na sila maninibago sa isa't isa sapagkat kay Steven Adams pa lang at kay Kevin Durant ay mayroon lang familiarity. Mayroong malaking problema sa ngayon itong Rockets dahil wala yung kanilang veteranong gwardyang si VanVleet pero kahit papano ay iasa nila ito kay Kevin Durant, itong lahat-lahat ng ito. Samantala, ito po ang rason kung bakit ayaw talaga ng Golden State Warriors kay Malik Monk. Si Malik Monk ay maraming kalintulad sa Golden State Warriors. Si Podziemski, si Buddy Hield, Stephen Curry syempre, at si Moses Moody. Ayaw ng Golden State Warriors kay Malik Monk sapagkat marami na silang ganyang tipong players sa kanilang kupunan. Bakit ka pa kukuha ng isang player kung saan marami ka naman sa iyong kupunan at yan ho'y magkakaroon pa ng problema sa chemistry at sa koneksyon? Dahil syempre kung bagong player ay magbabago rin po ang iyong koneksyon at kung magkiklik ba ang chemistry ni Malik Monk. Pero pwede rin naman kung sakaling kanilang papalitan ang isa sa mga ito, si Moses Moody, Buddy Hield o si Podziemski. Si Buddy Hield mga idol, matindi ang kapit nito sa Golden State Warriors maski rin po si Moses Moody. Kaya definitely kung daragdagan pa ng Kings ang kanilang ipapadala, most likely bibigay na ang Golden State Warriors dito at posibleng sa Podziemski ang kanilang ibibigay. Pero so far, nagmamatigas ang Golden State Warriors sapagkat alam nila ang totoong value nitong si Kuminga.